hinain mo na. Kaya igalang kung sino man po yung gagamitin ng Panginoon na tatay sa po. Okay, tiyandahan po natin ang ating sandata, which is the King James Bible, the Authorized Version 1611. Tawagin na po natin ang ating tagapagsalita, Brother Wilson. Amen. Nag-gakit, right? And Wilson, brother. Good. Amen. 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 Kinakabahan tuloy ako. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito, no? Amen. Kung saan ay, kaya yung sinabi ko, it always be a privilege Amen. sa ganitong sitwasyon na meron tiwala po ang ating pastor. Praise the Lord. Ano po kasi doon sa na atinan ko dati sa Grace Baptist Church ay pagka hindi ka Bible student, hindi ka po makakapag. So, dalawa lang po yung Bible student ko, si Brother Willie, no? Tsaka si Jerome. So, pag wala yung pastor, silang dalawa lang po yung ano. Pero maraming men, no? Kaso hindi nag-aaral sa school. Kaya hindi sila pinagpapapis ng pastor kasi baka kung anong sabihin. Pero this time, salamat po sa ating pastor. Praise the Lord. Bagamat hindi po tayo nag-aral sa Bible School, bigyan tayo ng tiwala ng Panginoon. And po sa ating pastor. Praise the Lord. Thank you po sa privilege na ito. Hindi po sa ibang mga church, hindi ka talaga public. So kung meron lang mag-ahir sila ng preacher sa ibang lugar, din yung papasalita. Pero dito, malaking pagkakalaman. Thank po tayo ng ating pastor. At the same time, binibigyan tayo ng pastor ng ating pastor. Amen. Marami rin pwedeng gamitin. Yan si Brother William, Amen. Brother Dimbo, Brother Mark, Brother Jen. Amen. Tatay, kung pagkakataon, diba? So, salamat sa Panginoon. Amen. Bakit po tayo? Ating text, no? Ating pag-aaralan. Wilson. Saan po natin ang ating King James Bible? Sa Luke 19. Alam ko ito po ay hindi na iba. Baga alam na po natin itong kwento ito. Pero ang salita ng Panginoon, kahit paulit-ulit, ito ay matamis pakinggan. No? Hindi katulad ng ibang chismis. Pag chinismis na, nakakasawa na. Yung chismis, meron pang baga dagdag. Pero itong chismis na ito, hindi po ito, wala po itong dagdag. Amen. Hindi kompleto ito hanggang magpakailanman. Amen. So, basahin po natin sa chapter 19 hanggang 1 to 10. Buhay po sa iyo. Sabay-sabay na po tayo. Verse 1, And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich, and he sought to see Jesus, whom he was examined for the press, because he was a leader of the state. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and he said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste, and came down, and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, good I give to the poor, and I have taken haste from my false accusation. I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to his house, for as much as also is son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Lumapit po tayo sa Panginoon sa umigitan ng panalangin. Lord, salamat po sa oras na ito na kung saan, Panginoon, bahagi po namin ang buhay po ni Zacchaeus. Panginoon, salamat ginamit mo itong tax collector na ito. Pagamat siya ay sinners, pero siya po ay naligtas. Amen. Uli, salamat Panginoon at give us wisdom, Panginoon. Sabi mo po,
Wala pa rin. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang God's kay buhay sa kayo. Amen. Salamat po. At Amen. Amen. Ay, po, no? Rich. Amen. Good. Ang aking pong title o pamagat sa oras na ito ay What is your reaction when God calls you? Ano ba ang iyong reaksyon pag tinawag ka ng Panginoon? No? Dito po, tinawag po ni Jesucristo, ni Jesus Christ, si Zacchaeus, no? Kung babasahin po natin dito, no? Sa verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for the day I must abide at thy house. Amen. So pinangalanan po ni Jesus Christ, ito si Zacchaeus. No? Kaya what is your reaction when God calls you? Alam niyo po yung aking anak, no? Ito si Bibi. Kapag ito ay tinatawag ko, ano ang sagot? Wait lang po, Papa! Wait lang po, Papa! Bibi, dito, ano ba? Umuwi ka na, kumain ka na. Wait lang po, Papa! Wait lang po, Papa! Yan po yung reaction ng mga bata, no? So, kung tatawagan ka rin po ng yung sa trabaho, kung tatawagan ka na, oh, Brother William, pasok ka na sa trabaho. Ano po ang reaction? Tuwan-tuwa ka. No? Yun po yung reaction niya. No? Kung tatawagan ka naman ng presidente, na i-hire ka sa mataas na posisyon. Ganun din po ang reaction mo. Amen. Tuwan-tuwa ka. Amen. Masaya ang feeling mo. Amen. No? Pero kung tatawag ka naman sa hinihirong mo, tapos sasabihin mo, may pag-asa ba ako sa'yo o wala? Sasabihin sa'yo, wala. Ano feeling? Very sad. Wala po akong sinabi. So, in general, no? So, anong feeling natin? Ito po ay malungkot. Practice pa lang yan, Justin. Malungkot. Malungkot po ang reaksyon. Ano ba ano na? Pero dito, this time, no? Makita po natin na tinawag ni Jesus Christ, ito si Zacchaeus. Verse 1, ang sabi rito, and Jesus entered and passed through Jericho. So, pagdaan po nila, ang kanila talagang pakay, dadaan lang po sila sa Jericho. Dadaan lang po sa Jericho. Oo, that's good. Saan sila pupunta? No? Basahin po natin sa Luke 18:31. Medyo ano po tayo dito. Sa Luke 18:31, no? Pansin po natin, no? Then he took unto him the 12, and he said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and despitefully entreated, and spitted on. So, sila, Jesus Christ at ang kanyang mga apostol, papunta po sila ng Jerusalem. Galing po sila ng Galilee, balik may Rome, punta sila ng Samaria, and then dito na sa Jericho. Thank you. Papunta na po ng Jericho. Pero bago sila makarating ng Jericho, there is something happened. Kung mapapansin po natin, no? Sa Luke 18:35. And it came to pass that he is come tonight unto Jericho. Malapit na po ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo. A certain blind man sat by the wayside begging. So meron pong isang bulag na nagmamakaawa at tinatawag ito si Jesus Christ. No? Patuloy po tayo. And hearing the multitude pass by, he asked what it meant. And they told him that Jesus of Nazareth passed by. Ang Panginoon ng Nazareth ay nagpas, dumaan.
And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Yun yan. Yung pananampalataya, nung pag-iyak, nandoon na sa blind man na ito. Meron siyang eagerness na makita si Jesus Christ. Amen. Meron siyang, alam niya na merong mangyayari sa kanya kapag nakita niya si Jesus Christ. No? So, patuloy ko po tayo. No? And they which went before rebuked him that he should hold his peace. But he cried so much. Mas lumakas pa ang kanyang pag-iyak. The more thou son of David, have mercy on me. Panginoon, maawa ka po sa akin habang siya ay umiiyak. And Jesus stood and commanded him to go unto him. And when he was come here, he asked him. Sinabi niya, kung dumating sa kanya, ano ang gusto mong mangyari sa iyo? At sinabi niya rito sa verse 41, saying, what wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, receive thy sight, thy faith hath saved thee. Amen. So bago po sila makarating ng Jericho, there is something happened na nagkaroon po ng paningin itong bulag na ito. At alam po natin na doon po galing from Galilee to Samaria, marami na rin po siyang pinagaling. No? If I'm not mistaken, marami na rin siyang yung may mga sakit, pinagaling niya. So dito, sa huling pagpunta nila, papuntang Jerusalem, makita po natin, meron din po siyang pinagaling, which is the blind man. No? So, dito po sa chapter 10 ng ating text, and Jesus entered and passed through Jericho. Yun, dumala sila sa Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus. Ito na po yung ating bida. Which was the chief among the publican, and he was rich. Tingnan niyo po. Sino ba si Zacchaeus, no? Zacchaeus was a chief tax collector in Jericho. That means he worked for the Roman government and collected taxes from Jewish people. Tax collectors were generally despised by the Jewish population because they often engaged corrupt practice and were seen as collaborators with the oppressive Roman Empire. So makita po natin, si Zacchaeus, siya po ay chief collector. Siya po yung mataas. Kung mapapansin natin, yung meaning ng chief, dito, no? Siya po ay higher rank. Kung baga, pinuno siya. Hindi po siya yung nagkukolekta doon sa mga bahay-bahay, tapos meron po siyang tao para mangolekta at binibigay sa kanya. Yes. For example, yung tax, kunyari, 20 pesos. Kasabihin niya doon sa tao, 35 pesos ang ikolekta mo bahay-bahay. Ngayon naman, itong mga tao niya, gagawin ko naman 50 pesos. Gagawin niya naman 50 pesos itong mga tao. Mayroon din sila. Pangutak nila. No? Tapos ibibigay ngayon kay Zacchaeus. No? Pero alam niyo po, that time, yung tax collector hated by the Jewish people. Nila po ay hindi po pinapansin sa lugar na yun. Bakit? Right. Sapagkat sa tingin nila, yung mga itong tax collector ito, traitors. Mga trahidor. No? Amen. Hindi mabuti yung mga ginagawa kasi iniisip nila, alam nila na sobra-sobra yung sinisingil sa kanila. No? Dito po sa ating bansa, pag bumili tayo, merong sinasabing value added tax. Mayroong ng patong. Yung utang natin, tayo po yung nagbabayad. Imbis yung biscuit, 5 piso, nagagawa 8 o ganyan. So merong tax. Ganun po ito, si Zacchaeus. Sobra-sobra po maningil. Kaya, siya po ay corrupt practices. Corrupt po eh. No? Sobra-sobra po, ito si Zacchaeus maningil.
Kaya, masasabi po natin na si Zacchaeus was a wealthy tax collector in Jericho. At alam naman po natin ang lugar ng Jericho. Baga mayaman. May influensyang lugar, no? Yung lugar ng Jericho. Kung dito sa Marikina or sa Quezon City, mayaman. No? Doon po sa Jericho, mayaman. Kaya yung tax, ganun na lamang. At kapag hindi ka magbigay ng tax, no? Sumuway ka, isusubong ka dun sa mga Roman Empire. Kaya kapag hindi ka magbigay, Brother Alan, Pastor Alan, bibigyan ng tasan. Magpugin natin yan. Magpugin ka, wala kang magagawa. Talagang papipilitan ka magbigay. Ganun po. No? Amen. Ganun po. Kailangan mo talagang magbigay ng tax. Amen. Kaya ito si Zacchaeus, siya po ay mayaman. Mayaman po siya. He was rich. Siguro, yung bahay niya, ganun na lamang kaganda. Pero alam niyo po, si Zacchaeus, siya po ay malungkot. Hindi po siya happy. Bakit? Sapagkat merong kulang sa kanya. May hinahanap siya, bagamat siya mayaman, bagamat siya may pera, pero may kulang sa kanya. Amen. At alam niyo po, si Zacchaeus ay isang a little stature din. Siya ay pantak. Kung pantak ako, si Zacchaeus, siguro makasing height kami. Siguro at that time, yung mga Hudyo, around 5'6", 5'7", or 5'8". No? 5'6", 5'7", 5'8". Siguro si Zacchaeus. Hello. Ay, kulang lang siya. Yan po si Zacchaeus, yung kanyang buhay. Amen. He was also not satisfied in his life. He was not happy. Incredibly lonely. Amen. Pagkamat minsan marami tayong pera, marami tayong ari-arian, anong meron sa ating buhay, Amen. pero may something lack, may something kulang sa ating buhay. Pero hindi po ito si Zacchaeus sa kanyang buhay. Correct. Meron something na hinahanap niya. No? Mayroong empty sa kanyang buhay. Correct. No? So, number one, na mapapansin natin dito sa ating pag-aaralan, number one na mapapansin natin dito sa ating pag-aaralan, no? 4 lamang po na punto. What is your reaction when God calls you? Nakita natin, number one, heart-seeking. Pansinin po natin sa verse 3 and 4. Amen. And he sought to see Jesus, who he was, and he could not for the press, because he was a little of stature. Maliit nga po siya. And he ran before the climbed up into the sycamore tree to see him, for he was passed that way. So maliit po si Zacchaeus. Pero bagamat maliit siya, nagtuon po yung pusong mapagsaliksik. No? Bakit? Amen. Sapagkat nagkaroon po siya ng curiosity to see Jesus. Amen. Siguro na rumor doon na ang Panginoon ay nagpapagaling. Ang Panginoon ay Tama. siya po ay gumagawa ng mga milagro. Tumatak po sa kanyang isip yun. Amen. Kaya ganun na lamang ang pagsasaliksik niya sa Panginoon. Amen. Nung nakita niya na alam niya si Jesus Christ ay dadaan, tumakbo siya ng ganun. Pero hindi niya maano, dahil siya po ay maliit, Yeah. hindi siya makita. Kaya nga po maraming galit sa kanya. Siguro kung walang galit sa kanya, Zacchaeus, sige na, dati lang. Pero eh, dahil nga galit ang mga tao sa kanya, pakialam kung taxi collector ka man dyan. Dahil nga galit ang tao sa kanya. Kaya hindi siya ang liit niya eh. Pero anong ginawa niya? Tingnan niyo po sa verse 4. And he ran. Tumakbo po siya. And climbed up into a sycamore tree to see him, for he was past that way. No? Heart-seeking. Pinanap niya po ang Panginoon. Amen.
Alam niya na hindi niya makikita dahil maliit siya, pero ang ginawa niya, tumakbo siya sa sycamore tree. Amen. Tayo po ba? Gumagawa po ba tayo ng paraan para makita ang Panginoon? Yo. Good. Praise God. Oh! Minsan masakit lang ang ating kwet dahil meron tayong sakit. Ayaw na natin hanapin ang Diyos. Rejoice. Ha? Minsan masakit lang ang ating ulo, masakit lang ang ating kaligtingan, ayaw na po natin hanapin ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, dito po si Zacchaeus, nagkaroon po ng curiosity na hanapin at saliksikin si Jesus Christ. There is a heart seeking. So, merong pusong pananaliksik. Yeah. Buksan po natin dito sa 2 Chronicles 15:2. Pangalawang Chronicle eh. 15:2. Wala po makakabasa. Wala po makakahanap ay Second Chronicles 15:2. And he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you. For ye be with him, and if you seek him, he will be found of you. But if you forsake him, he will forsake you. Amen. Amen. Good. ano sabi nito? And he went out to meet Asa. Siya po ay nagpunta, meaning siya po ay nagsaliksik. No? And he said unto him, at sinabi niya sa kanila, Hear ye me, pakinggan mo ako, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you. Ang Panginoon ay nasa sayo. While ye be with Him, and if ye seek Him, look at the word. Kung sasaliksikin mo ang Panginoon, He will be found of you. Makikita mo siya. Amen. But if ye forsake Him, He will forsake you. Correct. Bakit? Tama. Alam niyo po yung mga panahon na yun, for a long season, wala po silang Diyos na totoo. Amen. Puro Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ni Jesus Christ kay Azaria, hanapin niyo si Asa at sabihin niyo, kung sasaliksikin mo ako, kung hahanapin mo ako, nakikita mo ako. Pero kung hindi mo ko ipoporsake mo ako, ipoporsake kita. Ganun din po ang Panginoon. Minsan nagkakaroon tayo ng problema sa ating buhay. Minsan tayo po ay nagbabackslide. Ang nais ng Diyos, hanapin siya. Tama. Minsan hindi natin siya hinahanap, hinahayaan na lang natin. Correct. Pabayaan mo ang Panginoon eh, linigtas na ako eh. Aha. Siya na lang ang ano sa akin, hindi po. Huwag po tayo magpatigas sa Panginoon. Great. Hindi natin kaya ang Panginoon. Amen. Ano sabi ng Panginoon? It's hard to kick the pricks. It's hard for me to kick the pricks. Kaya nais ng Panginoon Amen. sa ating buhay, Yes. Mahirap pala. hanapin po natin siya. No? Huwag nating hayaan na mawawala sa atin ang Panginoon. Amen. Hanapin po natin siya. Saligsigin po natin siya. Sa haba ng panahon na wala silang Diyos, pero nagkaroon ng problema, anong nangyari? Hinanap nila ang Panginoon, kung babasahin niyo ito, at nagkaroon po ng revival. Amen. Kaya hinanap nila ang Panginoon. Amen. No? So, buksan din po natin, no? Sa Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13. Yeah. Ko na naman. Sige. Amen. Magaling mo yan, ha? Jeremiah 29:13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Amen! Amen. Sabi ni Jeremiah, and ye shall seek me. Sabi ng and find me when ye shall search for me with all your heart. Mahanap mo ang Panginoon. Kung sasaliksikin mo ang Panginoon, and when ye shall search for me with all thine heart. No? Paano ba? Uy, Brother Wilson, paano ba mahanap ang Panginoon? Eh, nasa langit na siya. Paano ko pa siya mahanap?
Alam niyo po, by reading the King James Bible. Amen. Amen. Paano natin mahanap? By attending church. Amen. By attending prayer meeting. Amen. By attending long prayer meeting. Amen. Sunday morning, Sunday afternoon. Tama. Huwag po tayong hanapin natin ang Panginoon tuwing umaga lang. Huwag po natin hanapin ang Panginoon tuwing hapon lang. Hanapin po natin ang Panginoon buong araw. Amen. Praise God! Purihin ang Panginoon buong araw. Amen. Minsan kasi hinahanap lang natin ang Panginoon pag meron tayong sobrang problema. Minsan hinahanap lang natin ang Panginoon. Preach. Kapos ng ating pananalapi. Kapos man, abundant man, hanapin po natin ang Panginoon. Amen. No? Tama. Minsan, hindi natin hinahanap ang Panginoon sa pananalangin. No? Alam niyo po yung obstacle na si Zacchaeus, yung mga tao. Yung mga tao po, yun yung obstacle eh. Na hindi siya makakita. Pero ano, ginawa niya po yung parang. Minsan yung obstacle natin, yung problema natin eh. No? Malaking problema ko. Yung anak ko nasa ospital. Ooperahan, kailangan ng ganito, kailangan ng ganito eh. Hindi mo nahanapin ng Diyos. No? Minsan ganun po, maraming problema, maraming obstacle. Nagiging hadlang, hindi na po hinahanap ang Panginoon. Pero salamat, makita po natin sa buhay ni Zacchaeus. Bagamat nandun yung obstacle, maraming tao, hindi po siya makakita, pero ginawa niya ng paraan. Tumakbo siya doon sa Sycamore Tree. Yes. Tumakbo siya, para ano? Para makita niya yung Panginoon. Kitang-kita niya ngayon. No? Mataas niya sa mga tao. Kaya nga sabi ni brother, mataba ang utak eh. No? Talagang mataba ang utak. Alam niyo po may kanta niya, no? May kanta niya eh. Ewan ko kung pinakanta na ni Sister Lobelia sa mga bata. No? Zacchaeus was a wee little man was he. He climbed up on a sycamore tree, for the Lord he wanted to see. And when the Savior passed that way, he looked up in the tree. And he said, Zacchaeus, you came down, for I'm going to your house today. For I'm going to your house today. Zacchaeus was a wee little man, but a happy man is he. For he had seen the Lord that day. For he had seen the Lord that day. No? Yung tanong, no? Ewan ko, pinaawit na ni si Zacchaeus. Zacchaeus was wee little man, wee little man. Si Sunday. Bakit pa? Paawit na niya. Kaya, ganda ng awit din, ano? So, kahit po natin there is a heart seeking. Yeah. Talagang meron siyang puso na kung saan sinasaliksik niya ang Panginoon. Amen. At yun po ang nais ng Diyos sa mga araw na ito. Maraming Kristiyano hindi na po sinasaliksik ng Panginoon. Amen. Kasi po natin yan, maluwag tayo. Hindi po wala na po yung pagsaliksik. Tinatamad na lang magsaliksik. Sa araw po ng linggo, dapat ang Kristiyano nandito. No? Araw ng linggo, dapat nandito ka sa pananambahan. Amen. Preach. Sapagkat kung wala na po yung panaliksik, minsan nandun po yung post ng panlalamig ng isang bata. Tama. Yeah. Lalamig na. Kasi hindi mo na siya sinasaliksik eh. Yeah. Hindi ka na nag-pray, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Papunta na doon. Kaya nga sabi ni Brother Jocelyn, makikita mo ang tao kapag magbabackslide na yung Bible, malikabot na. Mapagpag mo na, no? Punta mo dito sa church, mapagpag mo na. Alikabok na. Alikabok na eh. So kung hindi ko malagi malinis, ibig sabihin, laging hinahawakan. Laging binabasa. Amen. Okay. Ikaw naman, mautak, kukuha ka ng basahan bago ka pag-online siya. Sasay mo pa. O si ano,
Pero, hinahintap lang pala ako, gano'n. Gano'n. So, number 2, na makikita natin sa buhay ni Zacchaeus, heart attitude. So, nandun po yung puso na nandun po yung attitude niya. So, verse 4, mapapansin po natin, no? And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. So, mapapansin po natin, nandun po yung attitude, nandun po yung kanyang humbleness. Alam niyo po, si Zacchaeus, siya po ay mayaman, pero anong ginawa niya? Nagpunta pa rin siya sa puno. Umakyat pa rin siya na para siyang bata. Kung iisipin niya, mayaman naman ako, ba't kailangan ko pang manito si Jesus Christ? May pera naman ako. No? Pero hindi. Ay, kita po natin yung humbleness sa kanya. At maraming mayayaman na wala po yung humbleness sa kanilang buhay. Pero salamat. Ito si Zacchaeus. Nakita po natin, nandun po yung humbleness niya. Tiyak po niya. Umakyat siya sa puno para lang makita ang Panginoon Jesus. Ay, kita po natin yung humbleness. No? Kansilin po natin dito sa humbleness, no? Means in the Bible signifies a heart attitude of lowliness, pagpakumbaba, meekness, and complete dependence of God. Yun po yung meaning ng humbleness. Complete. Ibig sabihin kompleto na pagdidepende sa Panginoon. Hindi kalahati, hindi 1/4, pero sabi nito, complete dependence of God. Minsan, nung pagdidepende natin sa Panginoon, pag marami lang tayong pera, didepende tayo sa Panginoon kung showers of blessing ang meron tayo. Huh? Pero kung wala na tayong blessing, wala na tayong pera, minsan hindi na tayo nagdedepende sa Panginoon. Minsan, nagre-reklamo pa tayo sa Panginoon. No? Minsan, bigyan po natin pansin dito sa Philippians 2:8. Ito po talaga yung ating nakikitang humbleness. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi rito, but made himself, look at the word, made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Look at the word, but made, ibig sabihin, meron siyang pinanggalingan. Katulad ng made in China. Saan siya galing? China. Pero dito, mapapansin po natin, si Jesus Christ, saan po ba siya galing? Siya po ay Diyos. Kaya sasabihin nila, tao, hindi po. Galing po siya sa langit. No? Hindi po siya galing sa dito sa mundong ito. Galing po siya sa langit. Kaya nga sabi niya, but made himself of no reputation. Inano niya yung reputasyon niya. And took upon him the form of a servant. Look at the word. Siya po ay naging servant. Kanina pinag-aralan natin dito, no? Yung fellow servant, fellow laborers, fellow soldier, and fellow prisoner. Pero dito si Jesus Christ, sabi niya, fellow servant. Ang pagpakumbaba ng Panginoon, ganun na lamang. Likeness of men. Kasasaktan siya. Kaya nga nung linapit ko siya, masakit eh. Nararamdaman niya ang sakit. Bakit? It's likeness of men. Pero hindi nagkakahulugan na siya po ay tao. Pag nababasa nila yung word namin, tao na yun. Hindi nila inaano yung context, yung buong context yung anong ibig sabihin. No? Pero salamat. Ang ating pong Panginoon. Amen. Nagpakumbaba. Humble himself. Para ano? Para tayo po ay maligtas. Kung si Jesus Christ hindi po naging humble, wala po tayo paligtas. Kung si Jesus Christ ay nagmataas, ay, sino ba yan?
Sino ba ako? Sino ba si Brother Jocelyn? Sino ba ang ating pastor? Eh dati lang naman nagsusugal yan. Tama. Sino ba si Brother... Correct. Ano? Jimboy, babaero yan. Sino ba si tatay? Isa rin to. Tama. Sino ba si Salubenya? Amen. Tama. Eh, malakas. Sino ba? Sino ba si Laban? Eh, pakemi yan. Diba? Sino ba si... Si Redna? Isa rin yan. Diba? Sino ba tayo? Sa harap ng Panginoon. Amen. Tapos pupunta dito pa yung para sa atin. Tama. Ligtas na tayo eh. Tama. Sino ba tayo? Sino ba ako? Glory to God! Amen. Lalo sa Panginoon, they humble himself for us. Amen. Ano Rich. niyo po yan? Good. Sino ba si Brother William. William? Matigas siya pag mag-preaching. Masakit! Pero glory to God. Amen. Amen. Praise the Lord. Tama, tama, amen. Wala po tayong Praise God. pagmamalaki. That's right. Kung kayo lang, sabi niyo, pero hindi, mahal tayo. Praise the Pero Lord. wala nang mahal ang Panginoon sa atin. Amen. Yep. No? They're humble himself. Amen. Yes. Amen. No? There is a heart attitude. Makikita po natin si Zacchaeus sa kanyang buhay. No? Sabi po sa James 4:10, ano sabi na? Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Kung papansinin po natin, maraming tao ron, no? Na pwedeng tawagin, na kung baka sa tingin nila sila ay mataas, sa tingin nila sila ay tatawagin, pero no! Amen. Masamang tao si Zacchaeus, pero bakit po siya tinawag ng Panginoon? Amen. Zacchaeus! No? Abraham! No? David! Yeah. Mga tinawag na po yung Sarah! Sino pa yung mga tinawag na po yung Solomon? Amen. No? Yung mga tinawag ng Panginoon. Jonah! No? Dami. Ang daming tinawag ng Panginoon. Amen. So kung mapapansin natin doon, they are proud people, pero bakit si Zacchaeus na ang tinawag? Bakit? Heart, humbleness. Amen. Nakita ng Panginoon. Maaaring magtataka ka, bakit ako tinawag ng Panginoon? Magtataka tayo, bakit ako tinawag ng Panginoon? Amen. May nakita sa iyo. Kasi tayo lang, ang sama natin. Tama. Tama. Kung tayo lang, napupok. Amen. Hindi kaya ayon sa Panginoon. Amen. Wala tayong kakwenta-kwenta. Basahan nga tayo sa Panginoon. Relax nga ang tawag sa atin. Relax nga eh. Diba? Pero salamat. May nakita sa ating puso. Amen. May nakita sa puso ni Zacchaeus. Amen. Thank you, Lord, na may nakita sa puso mo. Amen. At ngayon, nagtatamasa ka ng kaligtasan. Yay! May nakita sa ating puso. Praise God. At kung Kristiyano na tayo, hindi na po tayo mamamagtaas. Nandun na po yung humbleness natin. Amen. Tulad ko na si Zacchaeus, umakyat siya. Na parang siyang bata. Bata siya eh. No, maliit siya. Pero nandun po yung humbleness ni Zacchaeus. Kaya po, ang isang Kristiyano, dapat po humble. Hindi hambog. Maraming Kristiyano, hambog eh. Yeah. Amen. Anak ako ng Panginoon. Bahala kayo, basta ako, ligtas na ako. No! Maraming papunta ng impyerno. Amen. Pag-street preaching tayo. Amen. Mag-inom tayo ng drugs. Amen. Humble ourselves. The sight of God. Sasabihin sa'yo, yan na naman ang mga ano. Kaya mo sila. Marami tayong maririnig. Nagulat po kayo. Zacchaeus, marami siyang narinig. Pero ano, still humble. Amen. Yan po yung number 2 natin, no? Number 1, heart seeking. And number 2, heart attitude. Ito na po tayo sa number 3.
heart faith. Andun po yung pusong merong pananampalataya. Amen. Sa Latin word faith means speedily, means to trust. It involves total trust, reliance on Jesus for salvation. Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? For by grace are you saved through faith, and that's not of yourself. It is the gift It of is God. the gift of God. No? Sabi doon, basahin natin dito sa 5 and 6, ating text. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him. And he said unto him, Zacchaeus, make haste, and came down. For today I must abide at thy house. Amen. And he made haste, and came down, and received him joyfully. Amen. Pansinin po natin, nagkaroon po ng joyfully sa kanyang buhay. Kasi Amen. Nung dati-dati, na wala pa siya sa Panginoon, malungkot siya. May hinahanap siya, pagkamat siya'y mayaman, meron siyang hinahanap sa kanyang sarili. Pero kapag the word of this, ating nababasa, receive him joyfully. Yan po yung naging reaction ni Zacchaeus sa kanyang buhay. Receive him joyfully. No? Naging kilala niya ng Panginoon na merong kagalakan sa kanyang buhay. Alam niyo po, nung tayo naging anak ng Diyos, nagkaroon po tayo ng joyfully sa ating buhay. No? Minsan, pagka araw ng linggo, kaya nga sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Nagkaroon po ng joyfully. Nung tayo po yung Kristiyano, si Brother Jasmine, yung kanyang damit, naka-plancha na, nakasalang-sang for a month. Lalo kanyang damit, naka-plancha na, naka-organize na. Ito, next week, ito. Next na. Pinata siya, marami siyang pagbili. No? Si Brother Jiboy, alam ko, ganun din. No? Talagang pinaplansya. Bakit? Nandun po yung joy, papunta natin sa church. Amen. No? Nandun po yung kagalakan natin every time na mayroong pananambahan. Makikita po natin joyfully. At dito po sa buhay ni Zacchaeus, nagkaroon po ng joyfully. Nagkaroon po siya ng kagalakan, nagkaroon po siya ng kasiyahan. Amen. Nang maraming panahon, hinahanap niya ito, bagamat marami siyang pera, bagamat siya nagkukolekta ng pera, pero ang pera hindi nababayaran ng joyfully. Amen. Pero salamat si Jesus Christ, sandali lang nagkaroon po siya ng joyfully sa kanyang buhay. Thank you, Lord! Amen. Nandun po yung joyfully. Amen. Ano magagawa ng pera? Sabi ng Bible, what shall a profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Amen. Marami kang pera, maganda ang pera mo. Bongalo, puro ano man dyan, kung meron dyan. Mansion, marami kang kotse. Kagaya ka sa iyo, yung kurap si... Yung kurap na babae. Ang 40... Diskaya. Kagaya ka ni Diskaya. No? Iba-iba ang kotse mo. Favorite mo ang payo. Bakit mo binili yan? Kasi favorite ko yung payo eh. No? So payo lang nagandahan. Pero salamat sa Panginoon. Merong joyfully. Sapagkat ang kaligtasan hindi nababayaran. Pero tayo bayaran ng kaligtasan na pwede ibigay sa'yo ng Panginoon. Right, sir. Ibigay mo yan yung Diskaya 40 sasakyan. Oh Lord, sa'yo na to. Iligtas mo lang ako daw. Amen. Oh Lord, ito mga damit ko, sa'yo na to daw. Amen. Hindi ka pwede maligtas yan. Amen. Praise God. Ang susi sa kaligtasan, sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God. Praise. No? Tanggapin natin si Jesus Christ bilang sarili natin tagapagligtas. Amen. At tayo ay magkakaroon ng joyfully sa ating buhay. No? Sabi rito, sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder. Look at the word, rewarder of that diligently seek Him. Amen. Kaya nga, Amen. heart faith eh.
Nagkaroon yung puso niya ng pananampalataya sa Panginoon. Bagamat narinig niya lang yung rumors, narinig na lang na si Jesus Christ ay nagpapagaling, nagkaroon po ng curiosity, pero at the time na kinausap siya ng Panginoon, may nakita si Zacchaeus sa Panginoon na gano'n na lamang, they receive joyfully. No? Talagang nagbago ang kanyang pananaw. Kaya salamat sa Panginoon. Makita po natin sa buhay ni Zacchaeus na parang siya ng heart faith. At alam naman po natin, no, sa Hebrews 11, yung mga people na mga merong faith, kung babasahin po natin. By faith Enoch, by faith Abel, offered unto God a more excellent than Cain. No? By faith Enoch was translated that he should not see death. By faith Noah prepared an ark. No? Bang naman si Noah, pinagtatawanan. Kasi sira ka ba ng ulo? Nakita mo yung mga lupa dyan, nag-crack na. Tapos sasabihin mo, babaha. Pero ano, meron siyang pananampalataya. Hindi siya nakinig doon. Pinakinggan niya ang Panginoon. No? By faith Abraham. And he went out not knowing whether he went. No? Hindi niya alam kung saan, pero sumunod pa rin siya sa Panginoon. By faith Sarah received strength to conceive seed. Ilang taon na si Sarah? No? 90 years old. Sa panahon natin yun, hindi na po. Nahanap nga ng 90 years old na pwedeng mag-conceive. Wala na. Pero by faith Sarah, gumami pa yung kanya na mga mas marami pa sa bituin, mas marami pa sa faith. Dahil siya merong faith. Mas marami pa sa dami ng buhok mo. Sa sun. Diba? By faith Joseph. By faith Moses. By faith Harlot. Rahab. No? So yun po yung mga tao ngayon. Dito sa Hebrews 11, kung mapapansin natin, nagkaroon po sila ng gano'n na lamang ng pananampalataya. At gano'n din po sa buhay ni Zacchaeus. Makita po natin yung kanyang pananampalataya. Amen. And the last. Last na. Verse 9. Heart changes. Kung meron tayong heart faith, nandun po yung heart changes. Pansinin po natin sa verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Kung papansin po natin yung heart changes, nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. After he received joyfully, binago po ang kanyang buhay. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become. Nagbago na eh. No? Kung siya ay mayaman, hindi na po siya naging sakim sa kanyang kayamanan. Pagkos, ibabalik niya ito ng 4 na doble. Ganun po kasi yung mga Hudyo. That time, no? Talagang ibinabalik nila yung kayamanan. Basahin po natin dito sa Psalms 41:1. Nandiyan po tayo? Amen. Kung sino ang unang makakahanap, pwede kong basahin. Psalm 41. Psalm 41 verse 1. Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Amen. Blessed is he. Siya po ay masaya. And that considereth the poor. Diba? The Lord will deliver him in a time of trouble. So makita po natin dito si Zacchaeus, nandun yung po yung handa po siyang tumulong doon sa mga hirap. Lalo na po yung kanyang naagrebyado. Right. No? Kung meron siyang sabi niya dito, no?
meron man akong nagrabyado, yung false accusation, ibabalik ko po ng 4 na doble. Ginoon niyo po. Ang hirap po nyo, no? Halimbawa, 2,000. Oh, meron ka sa 2,000 kasi sobra-sobra yung pangungulit na mo sa akin. Babalik nila 8,000. E paano po kung lahat ilan ng mga gano'n? Hindi mababakrap na si Zacchaeus. Pero hindi po yun eh. Mawala na ang lahat, wag lang ang ating Panginoon. Amen. Ganun po ang kanyang mindset. Their heart changes. Amen. Hindi ba rin ang mauubos ang aking kayamanan? Basta ang Panginoon nasa akin, basta ang Panginoon binigyan niya ako ng salvation sa akin. Amen. Tama. Lahat na, yung Panginoon is satisfied na ako sa Panginoon. Wala na akong hahanapin. Joyful na ako. Masaya na ako. Amen. Sige, sa inyo lahat ng kayamanan ninyo, babalik lahat ng kayamanan ko. Pero sa Panginoon, maglilingkod ako. Amen. Praise the Lord. Good. Bali wala ang kayamanan eh. Tama. Kahit alin niya makayamanan eh. Sad nga siya eh. Tama. Hindi nga siya happy eh. Oh. Pero salamat sa Panginoon. Nagkaroon po siya ng heart changes. Kung ano man ang nagagalit, ibabalik niya. Sige, Glory to God. Amen. sorry po. Tama. Dahil ano, ginagawa siya. Wow. Amen. Ito, Kuya Jipoy. Kuya Pastor Alan. Tatay. Ito na po yung mga sobra-sobra kong nakolekta sa inyo. Balatuhan niyo na lang ako. Ay, nako. Ibabalik ko. Ibinalik niya. No? Ibinalik niya. Bakit? Amen. There is a heart changes. Amen. Sa atin mo, mayaman man tayo. Hindi naman natin magagala kayamanan. Amen. No? Ano ba mayamanan mo? No, sir. Yung po yung mindset ni Zacchaeus. There is a heart changes sa kanyang buhay. Mayaman siya. Bali mo yung pera eh. Pero importante, the Lord is with him. Amen. Yun po yung pinaka-importante sa kanya. Asahin po natin sa Exodus 22 verse 1. Sabi dito, no? If a man shall steal an ox, kumbaga ang tao ay magnanakaw ng ox, or a sheep, and kill it, or sell it, no? He shall restore 5 oxen for an ox, and 4 sheep for a sheep. No? Ganun na lamang ang batas nung panahon ng Panginoon. Pag ikaw ay magnakaw, ikaw papatayin mo, at mahuli ka, mabayaran mo ng doble. Kaya ganun ang ginawa ni Zacchaeus. Doble ang ipapalit. No? Dito po sa Numbers 5:7. Okay lang po ba? Numbers 5:7, no? Para mayan lang natin na kung saan dinodoble. Kung nakagawa ng kasalanan, dodoble. Mabuti nga dito sa atin eh. Alam niyo po, dito po sa atin yung batas natin, si Diskaya o sino mga kurapot. Kumuha sila ng sobra-sobra, pero ano, naibalik ba ng fourfold sa mga taong bayan? No, sir. Wala nga nagukulong eh. Yeah. Pero pinsanin nyo, pansinin nyo po, ang sinabi ni Zacchaeus, ibibigay ko po ng 4 na bigay. Ganun na lamang ang puso na merong pagbabago. Sa atin dito, wala mga kurap. No? Na sana naayos na po yung ating daan. Hindi. Sana po naayos natin yung mga blood control. Pero ano, tuloy-tuloy pa rin yung baha. Kasi nakurap, maano na ng konti, sira. Pero binalik ba sa atin ng purpose? Hindi ah. Bahala kayo dyan, maghirap kayo dyan. Basta ako, mayaman ako. Pero po yung wala kay Kristo eh. Amen. Pero kung na kay Kristo ka, Babalik. share your blessing. Amen. Amen. Gagawa ko niyan eh, si Sister Edna, ng Muron. Ibibigay sa mga kapatiran. Amen. Sino ba? Papalugin. Gagawa ng pansin, totoo yun. Kaya pinagpapala si Sister Edna. Praise the Lord and bless. Glory to God. Paano nakaraan, nakatingin tayo. Anong pangalan nun? Yung ginawa ni Sister Edna?
Balisuso. Balisuso. Sarap ng balisuso, Sister Edna. Bakit? Sapagkat mayroon siyang blessing, Amen. ibinibigay niya sa Praise the Lord. kapatiran. Amen. Basta isang pinagpapala. Diba? Yes. Yung pagpapala na meron yung mga kurap na yan, pagpapala ng Diyos. Tama. It's only a temporary. Yeah. Kaya salamat sa Panginoon yung pagpapala na meron ka, it's a permanent and eternal life. Eternal life eh. Tama. No? Eternal life na pagpapala. Maaaring pagpalain ka. Pero, dito lang. Pero tingnan niyo po yung buhay ni Zacchaeus. Amen. Wala siyang pakialam, maubos man ang kanyang pera. Pero, wag lang ang Panginoon mawala. Ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ganyan po yung naging mindset. There are changes sa buhay po ni Zacchaeus. Pansinin po ulit natin sa verse 8 ng ating text. Bago po tayo magtapos. Amen. On, good. Amen. Luke 19 verse 8. No? And Zacchaeus stood. Tumayo po si Zacchaeus. And he said unto the Lord. Kanino niya sinabi? Sa mga tao ba? Sinabi niya unto the Lord. Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Ito ba the word? Behold, Lord. Hindi niya sinabi sa tao, bakit? Sapagkat ang tao hindi pwedeng mag-alis na kasalanan. Amen. Pero ang Diyos sinabi niya kay Zacchaeus, Lord, ibibigay ko po kung ano mang merong akusasyon ako sa tao. Bakit? Alam niya ang Diyos, mapagtawad na Diyos. Amen. Hindi niya sinabi sa mga tao. Kanino niya sinabi? Sa Panginoon. Alam niya kasi, ang mga tao, galit sa kanya. Alam niya yung mga tao, hindi kaya siyang patawarin. Pero ang Diyos kaya kang patawarin. Amen. Mga kapatid, gaano man kalaki ang problema natin, ano man ang iyong kasalanan sa Panginoon, Amen. kaya kang patawarin. Amen. Yeah. Gaano ka man kasamas? Masama tayong tao eh. Pero ano? Tinatawad tayo ng Panginoon. No? At basahin din po natin sa ating conclusion, no? Sa chapter 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Panginoon ay nagpunta rito hindi para dun sa mga matatalino, hindi para dun sa mga galit. Para sa ano? Para katulad ni Zacchaeus, katulad ko, at katulad niyo na makasalanan. No? Kasi kung magagaling yun, paano ba marunong pa sa Bible? Diba? Pero salamat. Yung puso ni Zacchaeus. For the Son of Man is come to seek and to save. Which was, tayong lus eh. Lus tayo dati eh. Pero ano, salamat sa Panginoon. Nahanap tayo ng Diyos. Amen. No? Muli po, maraming salamat at tuloy po ang Panginoon. Nawa ay meron tayong napulutan. Amen. Amen. Good. Amen. Good. Amen. Are we blessed, mga kapatid? Amen. Natin yung apat na punto. Kung yung ating puso hindi pa nababago, babago na natin sa Panginoon. Okay? Di ba sa book of Ezekiel, yung ating pinasa kanina, yung stony heart, binago ng Diyos. Dapat yung ating puso, ipabago natin, huwag tayong masyadong matigas pag sa Panginoon. Kailangan ay magpakalambot po tayo dahil kapag ang Diyos ang kumilos, wala po tayong magagawa. Amen? We have been pray na tayo po yung challenge. Talagang natiktik din, no? Pagka yung puso kasi ng tao, isa siyang likas din ng mga kasalanan. Sabi nga sa Bible, di ba? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know? Okay, makita mo doon yung kasamaan ng puso. Pero makita mo si Zacchaeus, nabago yung kanyang puso. Dapat kapag tayo Christian, pabago na rin natin yung ating puso sa mga. Amen? Tayo pinadako na sa ating pong panalangin sa pagbibigay.
At tayo po tiningan ko si Tatay Willie sa ating panalangin sa pagbibigay tayo. Sa langit, at bigkayan. Ama namin Diyos, sa langit. Maraming salamat po muli, Ama. Sa oras nito. Ulit po kaming nagising sa katotohanan at talagang ang pagkakamali ay napakasama. Balik po, ikaw ay babalik ko ay tanggap sa po ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran nandito. Salamat din sa aming mga kasalanan na kami ay nagkakamali sa aming ginagawa. Salamat din at kami ay pinatawad din ang Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat na aming na pakinggan ng mensahe ko ay nakagising ang aming mga puso at maraming salamat sa lahat, Panginoon. Aming pagbibigayan at sa tanong po sa para sa may pumuli kami ng mga sumagamit at aming bahay sa ngayon. Kaya maraming salamat tayo sa lahat. Sa dami sa langit, sa pagligtas. Amen. Amen. Pwede mo natin, thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.